Masagad ng ani ng gulay sa Benguet. Ang problema, hindi ito maibiyahe at mabenta dahil sa mahal ng diesel. Live mula sa bayan ng La Trinidad, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, kung di maibenta ang gulay, ay papaano yung mga magsasaka? Jiggy, matinding pagsubok para sa mga kapatid nating magsasaka rito sa probinsya ng Benguet ang napakamahal na petrolyo. Ang mga gulay na ilang buwan nilang inalagaan, nabubulok na, itinatapon o di kaya tinatadtad para gawing pataba. Ayon sa mga magsasaka na nakausap natin, malulugi sila kung ibebenta o ibabiyahe pa ang mga gulay. Dumoble at trumiple na kasi ang kanilang mga transportation cost. Bukod sa mura ang gulay, mababa o mahina din ang demand. Kakaunti lang din yung mga buyer. Usually, yung mga suki nila o mga parokyano nila na may mga dalang truck na pumupunta dito sa La Trinidad Vegetable Trading Port o Hub ay mula sa Metro Manila. Yung mga truck na nakikita mo dito, Jiggy, sa gilid ko, usually oras-oras o pagkadating pa lang dito noon bago pa tumaas yung presyo ng petrolyo, pagkadating dito sa trading hub na ito, agad, kumbaga continuous yung kanilang intervals na kukuha, na bibili na agad yung mga gulay. Pero sa ngayon, yung mga nakikita mo, 2 to 3 days nang nakatenga dito yung mga truck na ito, may mga dalang lettuce, mayroong mga patatas, at dito din may mga petrolyo. Sa ngayon, bagsak presyo ang bentahan, as I mentioned kanina, at sa pag-iikot natin nga dito sa trading hub na ito, 8 to 10 pesos per kilo. Tama po yung rinig ninyo, 8 to 10 pesos per kilo ang repolyo dito, 20 pesos naman sa Korean radish, 15 pesos per kilo sa local na labanos, at naglalaro sa 20 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng patatas, depende sa laki. 25 hanggang 30 pesos per kilo ang iceberg lettuce. Pakinggan natin ang hinaing ng ilan sa mga kapatid nating magsasaka. Lublob sa hirap, at saka yung yung hindi lang yung sa hirap, kundi pati na rin yung yung mental condition. Kasi that's the paano ka makakabangon, paano ka magsimula. Wala talagang mamimili dito sa kumunti ang buyer. Kagaya nito, tingnan mo sir, hindi pa nabibili yan. Ini-impake lang namin. Maghihintay kami ng bibili uli. At Gio, kung tutuusin yung La Trinidad, yung trading post na yan, kung nasaan ka, yan na yung pinakamalapit. Imagine mo yung talagang liblib na lugar na hindi pa talaga madala sa trading post. At paano nakikita ng mga magsasaka kung paano naman sila matutulungan ng pamahalaan? Jiggy, ayon sa Agriculture Department, simula ngayong buwan, April, mamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga magsasaka at maging sa mga mangingisda. Bukod dyan, maglalabas din daw ang gobyerno ng 10 bilyong piso sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fishermen Program bilang pandagdag tulong. Jiggy. At Gio, may pinapakita kang drone shot. Ito ba yung parang mga tinatambak na lang ng mga gulay? At pagdating naman dyan sa Baguio City ay talagang nangalahati daw yung mga turistang dumating ngayong nung nakaraang Semana Santa. Jiggy, Jiggy, discuss ko lang muna yung mga drone shot na pinapakita natin. Yan po ay kuha sa may barangay Paway, dyan po sa bayan ng Atok, dito po sa probinsya ng Benguet. Yung mga Chinese spinach po yan, or Chinese lettuce kanina, na dapat aanihin na pero hindi na inani ng mga magsasaka dahil nga daw po wala naman na silang kikitain. So yung kumbaga sistema nila hinayaan na lang na mabulok doon at gawing pataba. Pero kanina may mga iba pa rin silang naani, pero kakaunti na lang yon. Pero dahil nga yung demand ngayon, napakababa ng demand, hindi din nila alam kung mabibili yon agad. I mentioned kanina, itong mga truck nga, ito ebidensya ito, pagpapakita ito na 2 to 3 days na itong nakatenga, malayong malayo sa sitwasyon dati na mabilis yung interval ng mga truck na nabibili agad ito ng mga parokyano nila. Usually, yung binabagsak yung mga gulay dito sa La Trinidad Vegetable Trading Post sa Maynila na ito dinadala. Sa ngayon dito naman sa Baguio City ay isinailalim na sa State
of Calamity at sa ilalim nga nito gagamitin ang Quick Response Fund na ilalaan para sa mga apektadong sektor bukod sa mga tsuper na pinakalubhang apektado nga ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tinamaan din pati ang mga hotel, transient owners sa lungsod na kumonte ang guest bookings. Kung matatandaan din natin yan sa report ng kapatid natin na si Ian Suyu. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa La Trinidad, Benguet. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.